Isang pulis sa Caloocan ang naharap sa reklamo pero hindi dahil sa droga kundi dahil umano sa pangmomolestya sa babaeng kaibigan niya. Umaaksyon si Ivy Bernardo. Hindi mapigilan ni Hazel di niya tunay na pangalan na maging emosyonal nang alalahanin ng sinapit sa kamay ng isang pulis. Ayon sa biktima, niyaya siya ng kaibigang pulis na si PO1 Emmanuel Carpio na makipag-inuman sa bahay nito sa Socorro Street, Marcela, Caloocan, Sabado ng gabi. Pumayag naman ito dahil matagal na niya itong kaibigan at nangako itong isasama din ng kanyang ate. Sumama ako sa kanya kasi sabi niya sa akin, ihahatid niya ako 12, susundin niya si Ate Rona galing school. Tapos hindi yun yung nangyari. Pagdating sa bahay ng suspect, dinatnan nila na nagiinuman ang 3 pang lalaki. Nang makaalis ang iba pang bisita, sandaling nagbanyo si Hazel. Pero pagbalik nito, tinagayan daw siya ng suspect. Dito na raw siya nahilo at sinimulang pagsamantala ng pulis. Nang makakuha ng tiyempo, doon na raw nakatakas si Hazel at nakahingi ng tulong. Naaresto ang suspect sa follow-up operation ng mga otoridad. Pero pansamantala itong pinalaya kahapon. Sinubukang kunin ng News 5 ang panig ni PO1 Emmanuel Carpio pero hindi siya sumasagot sa aming mga tawag. Tiniyak naman ng pamunuan ng Caloocan PNP na hindi nila palulusutin si PO1 Carpio sakaling mapatunayan na nagkasala. Umaaksyon, Ivy Bernardo, News 5. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin ang Chief of Police ng Caloocan na si Senior Superintendent Johnson Almasan. Magandang tanghali po, Colonel. Magandang tanghali rin naman po. Sir, bakit pinakawalan ang suspect na si PO1 Carpio? Hindi natin alam yun, ano? Siguro depende sa appreciation ng piskalya when he was presented sa summary inquest proceeding. Pero ang ipinail natin na kaso dyan ng WCD ng Caloocan is violation ng Republic Act 8353, which is rape nga. Okay. So he was released after the findings siguro ng inquest fiscal. Hindi ko naman alam kung anong dahilan ng fiscal. So siguro hindi na-convince yung inquest fiscal natin doon sa findings doon sa preliminary investigation niya doon sa biktima. Hindi ko lang masabi. Pero the suspect was released. Okay. However, itong bagay na to napakaseryoso ng mga aligasyon laban sa isang membro ng PNP at hindi natin ito papalampasin. Sa katunayan, si PO1 Carpio na-disarma na ng kanyang isyong baril at siya ay humaharap na ngayon sa pre-charge investigation para patunayan niya kung totoo ba na siya ay walang sala sa akusasyon laban sa kanya. He was able to receive the document directing him to explain kahapon regarding yung side niya, and it will be forwarded kasi medyo seryoso itong aligasyon na ito. Yes, sir. Itong kaso na to is equivalent to grave misconduct which will be subjected for summary dismissal proceeding. Okay. So isasubmit namin the entire case folder sa region. Okay. So region ang mag-iimbestiga sa kanya. Okay. Dahil sa medyo seryoso nga talaga yung kaukulang demanda laban sa kanya. Sige, kung nakalusot man siya sa kasong kriminal, pero sa admin, hindi siya makakalusot. Tama, Colonel? Yan ang Actually, hindi sisiguraduhin pa niyo. naman po siya siguro nakakalusot sa kasong kriminal. Siguro aaralin po ito ng piskalya at siguro sasampahan siya ng kaukulang kaso kung saan man papasok yung findings ng inquest fiscal doon sa investigation nung sinamary inquest siya. Okay. Ang importante, ngayon po, sir, nasibak na sa kanyang pwesto at nadisarmahan pa. Tama, sir? Opo, siya po ay dinisarmahan, siya piniturn over na yung isyong baril niya. Okay. At siya po ay nadirektahan na siya po ay ilalagay natin sa admin holding unit na kung Okay. saan mapupunta siya habang siya po ay sumasagot dito sa mga akusasyon laban sa kanya. At habang siya po ay nasa admin unit, paglinis-linisin niyo muna ng kubeta yan, sir, yung hinayupak na yan. Ano po? Sigurado po, yun po ang mangyayari. Sige. Sa Calamba, Laguna, isang lasing na pulis ang inaresto ng sariling mga kabaro. Bigla na lang daw kasing nang harang ng babae pauwi si mamang pulis. Saka ito ginahasa. Baaksyon si Naomi Diary. Ginagahasa po niya ako. Sabi ko, huwag ako iwan talaga dito.
Naiyak na lang ang 34 anyos na ginang na ito nang ikwento ang ginawang panggagahasa umano sa kanya ng isang nakilalang pulis sa si Police Inspector Aaron Cabilian. Martes ng gabi, naglalakad na raw pauwi ang biktima ng harangin ng sospek sakay ng maroon na pickup truck sa Calamba, Laguna. Bigla raw siyang tinutukan ng baril sa kasapilitang pinapasok ng sasakyan. Dinala raw siya sa isang mall at doon na siya pinagsamantalahan. Sabi niya sa akin, huwag ka umiyak. Pagka umiyak at sumigaw ka, yari ka sa akin, sabi niya. Kasi may hawak-hawak nga niya yung baril niya. Nakatutok nga sa akin. Buti na lang, may dumaan daw na police mobile kaya nakawala ang biktima. Pumunta nga itong pulis natin at ito nga ay kasama sa plansita. So pagkasita nila dito ay nakita niya na mayroong dalawang tao sa loob ng kotse. At ito nga ay nakitaan na mayroong ginagawa doon sa loob ng kotse. So nung pagkabukas nila ng bintana, nagpakilala itong si suspect na isang opisyal nga ng PNP. At dagli-dagling lumabas yung babae at ayon doon sa kanyang salaysay, ay siya ay ginahasa. Sa pagharap sa piskalya, umamin si Inspector Cabilian na nakainom siya ng gawin ang krimen. Naharap ngayon ang suspect sa kasong rape. Hiling naman ng biktima. Sana, mabigyan niya ng justice sa akin. At saka sana, linisin mo na yung mga masasamang pulis kagaya niya. Dapat sipakin na siya sa pagiging pulis. Naaresto ng National Bureau of Investigation ang isang pulis na manay drug dealer. Bukod sa mga hinihinalang shabu, nabisto rin mula sa kanyang bahay sa Maynila ang malaking halaga ng pera at matataas na kalibre ng baril. Umaaksyon si Hannibal Talete. Hindi na nakapalag si P.O.2 Jolly Aliangan nang salakay ng mga tauhan ng NBI Anti-Illegal Drugs ang kanyang bahay sa Sampaloc, Maynila. Ang kanyang nanay, hinimatay pa. Nakuha sa suspect ang hindi pa matukoy na bilang ng sachet ng hinihinalang shabu, drug paraphernalia at peking plaka. Nakumpiska rin ang 6.9 million pesos na halaga ng cash sa isang vault at matataas na kalibre ng baril sa maliit na armory sa ilalim ng kanilang hagdan. Bukod kay Aliangan, naaresto rin si Jeffrey Gutierrez na impormante umano ng suspect. Iimbestigahan din ang asawa ng pulis matapos umano nitong i-flash ang shabu sa CR. Si Aliangan ay dating pulis Maynila at nalipat sa Regional Anti-Illegal Drugs ng NCR. Ayon sa NBI, itinuro ang pulis ng isa sa mga naaresto nilang drug lord. We got information, a certain name, yung name na ganon, is moving the drug of a certain drug lord. We dug up that information, verify, tinignan natin yung veracity ng information na yun, and then we got a name connected sa PNP. So, we conducted surveillance. And yung information verified. Itinanggi naman ni Aliangan ang paratang. Karapatan po yan, may search warrant po yan. Pero yan ho, aligasyon lang ho kasi po sa dami po ng tao na sagasaan namin siguro. Yun po yung masasabi ko lang po na yung depensa ko sa sarili ko. May mensahe rin siyang ipinarating kay incoming President Rodrigo Duterte. Mahal na Pangulo, wala po akong kasalanan. Agad marirelieve sa pwesto si Aliangan. Pinag-aaralan ding magsagawa ng lifestyle check laban sa pulis. 23,000. If you will base your salary based on that salary, that is really hard to explain. Again, sabi ko nga, if he can explain that particular properties on the other way, halimbawa nga, meron siyang sources, legitimate sources, then that's the another story. Malay natin. But again, he has to explain that. Bukod sa isasampang kasong kriminal ng NBI, maharap din sa kasong administratibo ang suspect. 4 na pulis na naman sumisira sa magandang imahe ng PNP. Nabisto kasi ang kanilang kabalastugan. Modus nila ang peking tukhang. Mabuti na lang may CCTV sa bahay ang biktima. Narito po ang eksklusibong report. May mga nawala ba sa iyong gamit? Nanginginig sa takot nang dumulog sa programang Wanted sa radyo ng Radyo 5 ang isang ginang matapos itong pasukin ng 4 na lalaki na nagpakilalang pulis sa Cainta Rizal.
isang asset daw kasi ang nagsangkot sa kanya sa iligal na droga. Ikwento ng biktimang si Gracelyn Serrato ang kanilang ginaganas. Ikwento niyo po sa akin yung mga pangyayari dyan ngayon sa CCTV. Sino po itong dalawa? Hindi ko po kilala. Bali po si... Okay. Yun, yung naka-blue, tapos meron yung parang naka-beige. Sa kuha sa CCTV noong 14 ng Nobyembre, makikita na biglang pumasok ang 4 na lalaki sa loob ng bahay. Maya-maya pa, sumunod ang 2 pang lalaki na akay-akay ang isang nakaposas na lalaki. Dito makikita na hinahalughog at tila may hinahanap sa sala ang mga lalaki. Mukhang meron silang hinahanap? Alright. Ano yung hinahanap daw nila, ma'am? Ako po. Tapos yung umakyat po, yun po yung nahuli nila na sa droga. Sino yung 2 lalaki na hinahawakan yung lalaki, nakaposas? Yung nakapusas po, yun po yung nahuli. Yung pong acid daw po yan. Yun daw po nakapusas ang nagturo na ako daw po ay involved sa droga. Sa kuha ng isa pang kamera, makikita na pinasok ng 2 sa mga lalaki ang loob ng kwarto ni Ginang Gracelyn na nakatapis lang ng tuwalya. Tapos yung pong matangkad, umakyat po sa hanggang kwarto ko po, naliligo po ako. Okay. Doon po, inano po ako na, involved daw po ako sa droga. Nakiusap ang anak ng biktima na hayaang makapagbihis muna ang ina na bagong ligo lang. Pero hindi pumayag ang mga ito. Yung anak ko pong lalaki, yung nakadilaw, bababa, ayaw pa babain, inanuhan po ng baril, wag kang bumaba. Kasi yung mama mo, involved sa droga. Matapos nito makapagbihis, pilit siyang isinama sa presinto. Pero tumanggi siya at agad na tumawag sa kanyang abogado. Naalala ko po yung number ng attorney, Perer. Ngayon, sabi ko, baka pwedeng tumawag. Binawal ako. Sabi ko, bakit ako bawal? Bakit bawal akong tumawag? Hindi, kasi kailangan mo nang sumama. Hindi pwede, sabi kong ganun. Okay. Hindi ako pwedeng kailangan ko magtanong sa attorney kung tama ba itong ginagawa nyo. Okay. Ngayon, nakatawag po ako. Tapos sabi nung nagalit yung si attorney Perer na hindi dapat ganun, wala silang warrant. Bakit ka hinaras dyan? Kinuha rin daw ang kanyang bag na naglalaman ng pera para raw gawing ebidensya. Naging mahinahon na lang ang mga lesbo nang malaman na may CCTV sa loob ng bahay. Yung isa dyan, hindi ko lang po alam na na gustong putulin yung wire. Wag, live tayo. Napag-alaman na pulis kainta pala ang 4 na lalaki na pumasok sa bahay ni Ginang Gracelyn. Nakilala silang sina PO2 Rafi Sagat, PO1 Mario Generoso Bawagan, PO1 Noel Conde at PO1 Andrew Mainot. Agad tinawagan ng wanted sa radyo ang Provincial Director ng Rizal kaugnay nito at nangako naman ang aksyonan ng reklamo. Over-relieve muna natin, pagkatapos papatay mo nga yung nagreklamo para ma-proceed na yung summary dismissal. Dito bahagyang nabunutan ng tinik ang Ginang. Grabe pa, kaya pa palang guluhin ng nanahimik ka lang sa bahay. Wala naman po talaga akong involved sa droga or paano. Simple lang po ako eh. Sinamahan ng mga staff ng wanted sa radyo ang biktima sa Rizal Provincial Office para ipakita ang kuha ng CCTV. Idinulog din ang kaso sa Cainta Police at inilagay sa duty sentinel ang 4 na pulis. Siba ang 4 na pulis at naharap sila ngayon sa patong-patong na kaso. Laking pasasalamat ng biktima dahil sa wakas nawala na ang kanyang pangamba. Sir Rafi, salamat po sa tulong nyo. Ngayon po, nasampahan na po namin ang kaso agad-agad yung mga pulis. Kung di dahil po sa inyo, hindi po ako magkakaroon ng lakas ng loob. Salamat po talaga.